3,700 years later, humanity reset. The anime that turned science into power. Ito ang kwento ng isang mundo na na-reset, at isang henyo na tumangging sumuko. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang Dr. Stone ay isa sa pinaka-underrated ngunit pinaka-brilliant na anime sa lahat ng panahon. From Zero to Civilization. Science as a Power System. Genius na walang powers. Kung gusto mo ng anime na hindi lang entertaining, kundi nakaka-inspire din, ito na yon. Watch until the end, dahil may twist na magpapaisip sa'yo. Paano kung ngayong araw, bigla kang naging bato, hindi dahil sa sumpa, hindi dahil sa magic, kundi dahil sa isang misteryosong phenomenon, at paggising mo, 3,700 years na ang lumipas. Wala ng cities, wala ng internet, wala ng kuryente. Ang meron na lang, ay kalikasan. Ganito nagsisimula ang Dr. Stone, isang anime na hindi lang basta kwento, kundi isang eksperimento kung paano muling itatayo ang buong sibilisasyon, mula sa zero. At kung akala mo isa lang itong typical shonen na may power-ups at labanan, nagkakamali ka. Dahil dito, ang tunay na power system ay science. Sa mundo ng anime, sanay tayo sa mga bida na malalakas, may powers, o may destiny. Pero si Senku Ishigami, wala siyang lakas, wala siyang magic. Ang meron lang siya, utak. At hindi lang basta utak, isang walking encyclopedia ng science. Habang petrified siya ng 3,700 years, hindi siya natulog. Nagbilang siya ng bawat segundo. Oo, bawat segundo. Isipin mo yun, habang ang mundo ay frozen, siya ay gising sa isip niya, pinapanatili ang sanity niya sa pamamagitan ng matematika. Parang baliw, pero henyo. Pero ang tunay na dahilan kung bakit napakalakas ni Senku bilang character, hindi dahil sa talino niya, kundi dahil sa pagiging tao niya. Natatakot siya, nagkakamali siya, hindi siya perfect, at higit sa lahat, marunong siyang magpasaya at mag-inspire ng iba sa pamamagitan ng science. Sa simula, akala mo si Taiju Oki ang bida. Malakas, determined, classic shonen hero. Pero biglang papasok si Senku, at doon mo marirealize. Hindi lahat ng bayani ay kailangang sumuntok. Minsan, sapat na ang mag-isip. Pero hindi kayang buuin ni Senku ang mundo mag-isa. At dito papasok ang isa sa pinakamalakas na aspeto ng Dr. Stone. Ang team. Si Chrome, isang batang lumaki sa Stone World, walang libro, walang teacher, pero natutong mag-experiment mag-isa. Siya ang patunay na ang science, hindi lang natututunan. Naiimbento ito. Si Gen Asagiri, hindi malakas, pero deadly ang utak. Psychological warfare, manipulation, strategy. Sa isang mundo na puro lakas ang basehan, siya ang patunay na ang isip ay sandata. At syempre, si Kohako, isang mandirigma na kayang tapatan ng kahit sinong lalaki. Strong, loyal, fearless. Hindi siya support character, isa siyang haligi ng grupo. At habang nadidagdagan ng kanilang grupo, mas lumalalim ang mensahe ng kwento. Hindi kayang buuin ang mundo ng isang tao lang. Kailangan ng lahat. Pero ano nga ba ang pinaka-unique sa Dr. Stone? Hindi lang ito kwento ng survival. Isa itong kwento ng pagbabalik ng human civilization gamit ang science. Mula sa paggawa ng sabon, hanggang sa paglikha ng kuryente, hanggang sa paggawa ng antibiotics. At oo, kahit cellphone. Lahat, mula sa wala. Ayon sa mga pag-aaral sa science education, tulad ng research ni Tsuyoshi Shimodaira, ang mga manga tulad ng Dr. Stone ay nakakatulong gawing mas engaging at understandable ang science. At dito mo makikita kung bakit ito espesyal. Hindi lang siya entertaining, educational din. Pero hindi ibig sabihin nito ay perfect ang science nito. Oo, accurate ang concepts. Pero pinapabilis ang proseso. At doon papasok si Kaseki, ang ultimate craftsman. Kung si Senku ang utak, si Kaseki ang kamay. At together, impossible becomes possible. Pero hindi magiging kumpleto ang kwento kung walang antagonist. At isa sa pinaka-interesting ay si Tsukasa Shishio. Isang taong naniniwala na ang modern world ay corrupt. At ang solusyon niya, wasakin ang science. Bumuo ng bagong mundo, na puro, pure, lang. Maganda sa una, pero flawed. Dahil sino ba ang pipili kung sino ang deserving? At sa huli, mapapaisip ka. Ang science ba ang problema?
O ang tao na gumagamit nito? Dito tumatama ang tunay na mensahe ng Dr. Stone. Ang science, hindi mabuti. Hindi rin masama. Ito ay tool. At tayo, ang magdedesisyon kung paano ito gagamitin. Sa bawat arc, bawat invention, bawat laban. Isang tanong ang paulit-ulit na binabalik. Hanggang saan ang kayang marating ng tao, kung hindi siya susuko? Ang Dr. Stone ay hindi lang anime. Isa itong love letter sa humanity, sa curiosity, sa teamwork, at sa kakayahan nating gawing posible ang imposible. Sa isang mundo kung saan maraming anime ang umiikot sa powers at destiny. Ito ang anime na nagsasabi, hindi mo kailangan ng powers para maging bayani. Kailangan mo lang mag-isip. At ngayon, tanong ko sa'yo, kung ikaw ang magigising sa mundong wala ng kahit ano, kaya mo bang simulan ulit ang sibilisasyon? O susuko ka na lang agad? Hanggang saan ang kaya mong gawin, para mabuhay, at magtagumpay? Paano kung ikaw si Senko, kaya mo bang ibalik ang mundo gamit lang ang science? Kung ikaw si Senko, anong unang invention ang gagawin mo para mabuhay? Ako, siguro, apoy muna.